nasa signal number 3 ang ilang lugar sa Palawan bunsod ng bagyong Odette. Halos nasa 7 oras lang walang supply ng kuryente sa Marahil narinig nyo na o nabasa ito sa mga balita. Noong December 17, 2021, tumama ang Super Typhoon Odette sa Central at Northern Palawan. Isa sa pinakamatinding naapektuhan ang Puerto Princesa Subterranean River National Park na sumasakop sa 4 na barangay ng Kabayugan, Marufinas, Nupanggangan at Tagabinet. Marahil may isip na, bakit nga ba kailangan nating balikan ito ngayon? Ganito kasi yan. Para kay Crespi Sena, chairman ng Barangay Marufinas, ito ang unang beses na naranasan nila ang ganitong lakas ng bagyo sa parke, kung saan matatagpuan ang kilalang underground river at binubuo ng mahigit 22,200 hectares. Noong December 17, 2021 ay isa hong pangyayari na hindi talaga makakalimutan. Dahil for the first time po, nakaranas kami ng ganun kalakas na bagyo. Takot talaga. Hindi ko na matandaan kung ilang beses ako nakadasal, anong mga nakatawag ko ng mga kasi nga, yung barangay hall namin, nagtuklap na rin ng yun na lang ang last namin eh. Yun ang, kumbaga nagtago na kami doon. Yun na lang yung titaguan namin. Takot talaga lahat, may umiiyak dahil sa takot. Dahil ang lakas ng hangin ay talagang nakakatakot. At tapos pagkatapos po noon, nung pagkaumaga, nag-iba talaga yung paligid namin kasi ando na mga natumbang puno. Nabago yung paligid. Berde pa rin siya pero marami pong may mga landslide. Tapos marami po talagang tumumbang puno sa gilid ng ilog, iba sa kalsada. So nalungkot kami kasi nga yung kapaligiran namin ay nabago dahil maraming nasira na puno. So nalungkot kami. Ayon din sa mga park ranger na sila Noe Hontiveros at Rogie Volvio, sunod-sunod ang pagbagsak ng malalaking puno noong araw na yon na bagamat alam nilang may paparating na bagyo at nag-umpisa lang na parang ordinaryong araw. Nabuksan ang lupa, nawala ang dating makapal na gubat. Time na yon, nagre-rescue pa po kami noon eh. Marami na po kasing natutumba sa kalsada ng mga puno. So mga vehicles po na dumadaan, ay sinisikap sana na namin makalusot pa ba kasi akala namin hindi ganun kalakas. Hindi naman inasahan na ganun talaga. Nung po kasi hindi pa ganun kalakas po eh. Parang walang posible na ganun kalakas ang bagyo na paparating kaya parang hindi alarma ba. Kasi hindi naman talaga laging dinadaanan ng bagyo po dito kaya parang baga regular lang na hindi naman inaasahan na ganun pala kalakas. Nag-ikot po kami sa mga area po kung saan kami malapit. Kung saan po kami nakatira. Inikot po namin yung paligid para kumbaga may idea kami at saka kung maaaring makakatulong po kami. Sa akin po kasi pumunta ako ng Sabang, Wharf. Yun po, nakita ko po yung sitwasyon doon na halos lahat ng bangka ay durog at yung mga puno halos wala ho talagang natirtirang magandang tayo ng puno. Los lahat ng dahon ho ay ubos eh. Pag tinitingnan mo po yung gubat ay kita mo po yung lupa mismo. Wala akong kitang dahon. Doon po ako nun sa Central Park Station. Doon po ako nabutan ng bagyo. So, grabing lakas po talaga ng bagyo eh. Wala na kaming mapuntahan. Doon na kami sa isang bahay may isang bahay na naiwan eh. Parang doon na kami yung pagkabukasan nga, paglakad namin. Gulat kami na grabing halos wala na kayo yung trail. Hindi na kayo makadaan kasi lahat ng mga puno na malalaki tumumba na sa trail. Simula doon sa Central Park, pumunta dito sa Sabang Wharf. Sino yung mga nawala po? Siguro yung mga nawala talagang po talaga kasi kumbaga parang 50% po ng mga puno mga nawala. Si Maribel Orcajada na matagal ng community organizer, nagkwento na pagkagising kinabukasan ay puro brown ang paligid. Mga puno, bundok at pananim ay bagsak. Maraming pamilya ang nawala ng pagkain at tirahan. Hindi namin na-expect na maging ganun siya kalakas. So, yun nga, after dumating na yung mga bandang tanghali, alas 10, malakas na siya hanggang hapon, sobrang lakas na. So,
parang kami nasa bahay na lang. Hindi ka na makakalabas eh. So, yun nga, after hanggang hapon, hanggang pa din, kinabukasan, yun na yung umikot na kami sa barangay din. Parang maiyak ka kasi nakita mo yung puno, ang daming tumba, tapos nakalbo na rin yung mga iba, napuspos. Tapos marami ring mga, siyempre yung mga bahay na damage, yung mga kabarangay mo. So, nakikita mo ganun. Parang bumalik po siya sa dati na parang walang bangka. Yun nga, makikita mo yung mga nasirang bangka, yung kanilang, baga yung mga nasira, nakatambaklat na nasa gilid. So, tapos, wala ding, siyempre, dahil ganun, walang bangka, walang naging isda, mahirap din yung pag-usapin ng sabing isda nga na pagkain, mahirap. So, parang bumalik sa, yung ganun, parang walang tawag nito. Ganun pala yung kalikasan pagka bumalik sa tao, no? Parang lahat wala. So sabi nga, sila kaya nila mabuhay ang kalikasan, pero tayo hindi, na walang kalikasan. Si Mary Ann Andrade, isa pa ring community organizer, ay nasa kabayugan mismo nang mangyari ang bagyo. Inilarawan niya kung paano nagsiksika ng mga bata sa loob ng bahay habang nililipad ang yero at nabubuwal ang mga puno. Yung time na audit po ay bigla lang na hindi namin akalain na yung araw na yan ay bumuhos si malakas na audit. Nasa loob po kami ng bahay. Akala ko po ay kami mismo na kaanak, mga anak ko, ay lilikas kami. Yung pala yung kapitbahay ko, napalipat sa amin. Biglang nawala ng signal, kinukontak kami ng mga anak ko dahil sabi ko nga sa mga anak ko, ready kayo, lilipas tayo. Yung kapitbahay ko, nagsalubungan kami, sabi niya, "Ti, wala nang bubog yung aming bahay." Sabi ko, sige, sabi ko, kahit malakas ang hangin, kahit mababasa tayo, diyan tayo sa loob ng bahay. Yung dalawang bahay po, sa kapitbahay ko at saka yung kabila, doon kami nag-ipon sa bahay. Tinakpan ko po yung sa isang upuan po namin, 4 na bata. Yung sa isang kama namin, yung ibang bata nandun, sabi ko, sige, siksikan kayo, nakaupo yung mga bata. Tumutulo po yung luha ko, sabi ko, Lord, sabi ko, ito na ba talaga ang panahon, sabi ko. Ma'am, puno ma'am, naka-flat down talaga yan. Bago ako lumabas ng highway, ma'am, talaga susuot ka sa mga gubat talagang kwan. Naka-flat talaga yung mga kwan. Nakakilabot po. Yung kabayugan mo, nakikita na yung taga-binit. Talagang kitang-kita mo na talaga, naglagasan na yung mga kwan. Mga 2 days, ma'am, naglagasan lahat ng mga dahon. Sa Sabang, ayon kay Teresita Austria ng Sabang Sea Ferry Multipurpose Cooperative, halos lahat ng bangka ay nasira. Tumigil ang turismo, tumigil ang kabuhayan. Pumunta po ako ng Sabang. Talagang, nung makita ko ng mga membro ko, hindi mo talaga po ma-imagine kung ano yung gagawin. Tapos yung nadadaanan ko po, pira-piraso po yung bangka namin na nakatabi sa tabing aplaya. Yung mga nakalagay sa puno na inaitaas, natumbahan po yun ng kahoy, yung po totally as is durog-durog. Pira-piraso po. Kaya grabe yung mga membro ko talaga, hindi maipaliwanag. Lahat ng tao na makakasalubong ko talagang maiiyak ka. Kasi nakakaawa po ang Sabang. Tignan niyo po yung as is talaga. Hindi ko simula nung lumaki ako, yun ko lang nakita na talagang hindi mo ma-imagine yung sitwasyon ng Sabang. Walang nag-akala na ganoon katindi ang mangyayari sa Subterranean Park. Para kina Nevong Puna, biologist ng parke, at Dr. Neil Aldrin Malyari ng Center for Conservation Innovations, malinaw ang lawak ng pinsala. Mahigit kalahati ng forest cover o 58% ng mahigit 16,000 na kagubatan ang naapektuhan. Damage ay 9,000. Wow, sure. More than 9,000 hectares yung damage. Mostly yung ating inassess nung nakaraan after 2 years after Odette. Ito yung mga areas natin na mga advanced second growth to old growth. Ibig sabihin mga 100 to 50 years old na yun. Nung pumunta kami doon actually, nakakashock kasi yung mga dating hindi mo nakikita dahil natabunan siya ng puno ay very visible na siya. Even
ang ating, for example, yung mga karst forest natin na napalibutan ng mga puno, biglang meron palang karst dyan. So, ganong katindi yung ano. Talagang walang dahon kasi yung mga puno, yung mga branches talagang bagsak. Then, kitang-kita mo lahat, pati yung pagpasok mo pa lang ng Tagabinet, barangay Tagabinet, di ba, yung turbada doon. Barangay before. So, makikita mo na kaagad yung effect ng Odette. So, lahat ng madaanan mo, parang expose lahat yung mga substrate, yung sa ground, na makikita mo na meron palang karst forest dyan na dati hindi nakikita. So, ganong katindi. Parang wala ka talagang, parang mahirap siyang i-describe. Actually, nakakaiyak na. Halos parang, na siya, pare-parehas. Para kang nag-stick ng, yung sa posporo. Na ganon na lang mga puno. Na walang dahon, exposed masyado. So yun nga ang nakakapanibago kasi parang pagpasok mo pa lang, syempre makikita mo dun yung parang brownish color siya kasi gawa ng mga tree barks, tapos yung ground cover exposed. So kitang-kita talaga yung pagkakaiba, tsaka makikita mo kagad yung laki ng effect. So, ang total pala na inabot yung tawag namin na area of interest ni Odette ay 420, kung di ako nagkakamali. Halos 420 ganyan na 1,000 hectares yung naabot ni Odette. In Palawan. In Palawan, no? Magmula sa Puerto Princesa medyo hanggang Napsan pa yata, hanggang paakyat sa Rojas at San Vicente at hanggang Rojas. So malaki-laki rin, no? Tapos balik dun sa tanong mo, naku, mukhang ang buong sira ng forest sa Palawan, particularly sa itong area of interest, ay halos 60%. 60%. So, yan ay equivalent to 125,000 hectares ng gubat na nasira, no? Sa parking nga, parang 58%. So yan, ganyan kalaki yung impact, no? Pero dun sa mas malaking area nga, 128,000. So yung ginawa naming analysis nga, ang Yolanda, na halos kasing lakas ng Odette, libo-libo yung tao na casualties, ano? Sa atin, sa Palawan, wala pang 30 eh. So nung pinapresent namin, pinag-uusapan yung mga resulta ng ginawa naming green assessment, ay na-realize namin na oo nga, no? Mababa yung casualties natin sa Palawan dahil 125,000 hectares ng gubat ang nagsakripisyo para sa atin. O, siya yung nag-protect. Siya yung uminda nung lupit at lakas ni Odette. Ayon kay Michael Olave ng Park Area Management Office at kay Medrado Taymedi Rodrigo ng Satrica, hindi lang kalikasan ang nasira. Ang komunidad mismo ang tinamaan. Yung nakita namin, ma'am, talaga, medyo nagulat kami dahil pagbaba ko sa bahay, siyempre bagyo talaga, ma'am medyo parang yung mga kahoy na wala talaga, nakatayo na ganyan yung iba, wala na talagang mga kumbaga wala na mga dahon. Merong nabali ang sanga, merong nakatayo na putol, merong wala na talagang dahon. Yung parang nainita ng matagal na panahon. Anong kulay ganon. po? Kung i-design? Parang namula-mula siya, ma'am. Siyempre, parang brown, ganon pa. Bugbog sarado Kumbaga, yung iba nakayuko, yung iba nakatayo pero wala ng dahon. Yung iba tumba. Yung diwa natin, kumbaga, nabagabag tayo Natakot tayo. Kumbaga, ang daming pumasok sa isip natin na
ganun na rin yung ugong, ganun na rin yung ingay na kumbaga parang katapusan na ng mundo. Siyempre naantig kami, hindi na kami nakatulog hanggang sa umaga na. A day after the Odette, doon nila naranasan yung sobrang init. As in, walang trees kasi, walang dahon, walang magre-regulate ng temperature. So nung naging normal na uli yung weather, naging mainit, doon nila yung naramdaman yung sobrang init na first time nilang So doon sa mga testimony, mga sharing ng community na nakausap ko that day, doon marirealize mo na may realization sila na yung importance ng puno, yung realization nila ng importance nung protecting and conserving the forest ng national park. Kasi unimaginable yung sinabi nila na init na naranasan nila doon. At yung parang katatapos lang ng doomsday, kasi napakatahimik, napakainit, tapos few days pa lang, dalawa pa lang, nagkakaproblema na sila sa source ng water, yung inumin. So, yung realization ng community in general, mga nakausap ko doon, is napakalalim na. Ang Odette ay hindi lang sumira ng mga puno. Sinira nito ang pakiramdam ng katiyakan ng mga taong umaasa sa gubat at dagat. Sa loob ng parke, malinaw ang iniwang bakas ng bagyo. Mga punong nabuwal, mga bangkang nawasak, mga pamilyang nawalan ng kabuhayan. Ang December 17, 2021 ay nananatiling araw na nagpapaalala kung gaano kahalaga ang kalikasan bilang panangga at kung gaano kabigat ang epekto nito kapag ito ay nawala.